Hello guys, good afternoon. Kamusta kayo? So ngayon guys ay October 12, 2023. So time check natin ay 1:40 ng hapon. So guys, may dinala ngayon dito for upgrading ng NVMe PCIe. So compare natin ito sa M.2 SATA na SSD ay mas mabilis ito ng 20 Gbps. So, yung M.2 SATA ay ang speed niya lang ay nasa 6 Gbps. So, mas mabilis nga talaga ito. So, guys, ito yung itsura ng PCIe NVMe. So, ito guys. So, ayan. So, PCIe siya. So 500 GB yung kanyang capacity. Ilalagay natin dito guys sa Dell desktop. So yung model niya ay Dell Precision T3620. So guys, sana makatulong tong video na to. Gawin na natin. So guys, napakaliit lang guys. So palit na natin. So hanapin natin guys yung PCIe slot niya. Insert natin yung mga cables. So, turn on na natin guys. So, yung USB lagay na natin. So, ayan na, nag-boot na sa recovery tools. So, next tayo. Install now. So, Windows 10 Pro. Next. I accept. Next. So, install Windows in advanced mode. So, ayan. So makikita nyo na guys yung drive. So new tayo. So
So, partition natin guys. So, 80 gig sa drive C. So, the rest yung backup. So, next na guys. So, ayan. Installing Windows na guys. So guys, may tip pa pala ako para kung sakaling NVMe M.2 NVMe na yung inyong storage, hindi siya nadidetect ng Windows. So, ang paraan para makita siya ng Windows ay i-download din nyo, hahanapin niyo yung support page ng kanyang storage. So, ganito guys, ipakikita ko sa inyo. Kapag hindi nakikita guys ng Windows installer yung M.2 NVMe nyo, so papasok kayo sa support page. So halimbawa ito, yung ginagawa ko ay Dell Precision Tower 3620. So ito naman ay na-detect nung Windows niya yung storage. So kapag hindi, so papasok kayo sa support page ng brand kung ano yung ginagawa ninyo, and then hanapin ninyo itong Intel Rapid Storage. So ano pa? Ayan, Intel Rapid Storage Technology Driver. So yan yung storage. And i-download ninyo. So pag na-download ninyo guys, yung software driver, so, pag na-download nyo yun guys, yung storage driver, ilalagay nyo yung folder ngayon, i-extract nyo doon sa USB recovery tools nyo. So, yun guys, para makita nyo yung storage nya. So, okay guys. Ayan, ang bilis nya guys. So habang nag-i-install tayo ng Windows, i-download ko na yung mga software driver din sa support website niya. Ayan. Bilis. So guys, yung mga last video ko, so nag-upgrade tayo ng SSD na SATA. So itong naman ngayon ay NVMe PCIe. So binilangan natin siya kung paano siya mag-start up. So ito guys, subukan din natin magbilang kung ilang seconds mag-boot ka agad yung kanyang Windows gamit ang PCIe NVMe M.2.
Pagkatapos nito guys, ng installation tayo natin. Ayun guys, tapos kaagad yung installation ng Windows 10 Professional gamit yung NVMe M.2 PCIe. So guys, subukan naman natin ngayon i-shutdown pagkatapos bilangan natin siya pag turn on. Shutdown natin guys. So remove ko muna yung recovery tools. So guys, turn off natin ha. So ayan, nag-turn off na siya guys. So bilangan natin ngayon kung ilang seconds naka-boot up na sa kanyang desktop. Okay guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Guys, 10 seconds lang. Ito na kaagad yung desktop. So, mabilis. So, nung last video ko, 10 seconds din yung bilang natin. Nasa desktop na kaagad. So, yun. So ayun guys, ang gagawin natin ulit dito, so trace up natin kung ano yung model, yung brand, tapos pasok tayo sa support page nila para mai-download natin yung software driver, and then saka natin i-install dito sa unit. So ayun guys, sana nakatulong ako sa video na to. Maraming salamat. Bye-bye!